Pinagtulungang bugbugin ng isang lalaki sa Cebu City dahil umano sa selos. Sa Pangasinan naman, may impormasyong nakuha ang DTI na pinapalitan umano ng ilang retailer ang presyo ng tinda nilang bigas kapag nakaalis na ang nag-iinspeksyon. At yan ang unang balita live ng host ng At Home with GMA Regional TV na si Kent Abrigana. Kent? Igan, hinihikayat ng DTI ang publiko na magsumbong sa kanilang tanggapan kung may makikitang rice retailer na nananamantala at nagpapalit ng presyo matapos inspeksyonin ang kanilang tindang bigas. Problema raw ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang pagpapalit ng presyo ng bigas ng ilang rice retailer kapag nakaalis na ang inspection team. Pagkatapos daw umikot yung team, monitoring team, mga after an hour daw ay nilagyan niya ng panibagong presyo yung kanyang paninda. Instead na 41, naging 42. Partikular na tinukoy ng DTI ang kalidad ng bigas para malaman kung hindi angkop ang presyo sa mga tindahan. Makikita raw ang diferensya ng 41 pesos per kilo na regular milled rice. Dito, 40% ng bigas ay durog. Habang ang 45 pesos per kilo na well-milled rice, 20% ng bigas ang durog. Please, kung ganyan yung situation na nakita po ninyo, kung pwede lang papicturan po. And then get the name, kunin yung pangalan ng store at yung owner po para mayroon tayong basihan po ng pag-i-issue ng violation slip. Samantala, 385 na rice retailers sa Pangasinan ang nasa listahan na isinumite ng DTI sa Department of Social Welfare and Development Field Office 1 para mabigyan ng financial assistance. Isa sa ilalim pa ang listahan sa screening. Isang lalaki ang pinagtulungang bugbugin sa Barangay Tisa, Cebu City. Sa video na kuha ng isang netizen, kitang-kita ang pananakit ng grupo ng kalalakihan sa biktima. Nahintulang ang pambubugbog nang dumating ang mga tanod. Isa sa mga sangkot ang nahuli ng pulisya. Base sa investigasyon, selos ang posibleng ugat ng rambulan. Ang iya kunong igagaw kuno mo'y giunahan. Anya katong nagunitan katong makita bitaw nato sa video nga gitabangan nila og sumbag nang mao daw toy usa nga gakuan ato katong usa na naka-blue bitaw sir katong nasa right side mao usa to sa biktima mo kuno toy giunahan og sukmag. Inihahanda na ang reklamong isasampa sa sospek habang inaalam ang pagkakilanlan ng apat niyang kasamahan. Bunsod ng Nipah virus outbreak sa India, nakaalerto ang Provincial Health Office ng Sultan Kudarat kung saan naitala ang kaisa-isa at unang kaso nito sa bansa noong 2014. Ayon sa Department of Health, ang naturang pasyente na-expose umano sa kabayo at sa karne nito. In-isolate ang pasyente na nakaranas ng mga sintomas katulad ng lagnat, ubo at pagsusuka. Namatay siya kalaunan. Ayon sa World Health Organization, ang Nipah virus ay isang zoonotic virus o sakit na kumakalat sa hayop at tao. Nagmumula ito sa fruit bats. Dagdag pa ng WHO, kumakalat ang virus na ito sa mga tao sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o may close contact sa secretion at excretion ng isang tao. Wala pang gamot o vaccine para sa tao o hayop na magkakasakit nito. Now po, especially notifiable diseases, nagkakaroon po ng early reporting. Pag may mga symptoms po like deteriorating na mga levels of sensorium, dapat within 24 hours ma-report na po para magkakaroon ng interventions and actions. And case finding. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao ang At Home with GMA Regional TV. Alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Igan? Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.